I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shoutout sa inyo mga beswa, sa mga Marcos loyalists and supporters. Well anyway guys, dahil 2 taon na po si Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Well, itong video na ito guys, panoorin nyo yung kanyang latest vlogs na kung saan ay para sa kanyang ina. And well, before that guys, happy birthday, no? 95 birthday sa dating pinakamaganda at magaling na First Lady ng Pilipinas, na walang iba kundi si First Lady Imelda Marcos. Wish you all the best ma'am, and long life and live. Okay, no? Dahil napakagaling na First Lady. Dahil dito guys, no? Sa 2 taon ni Pangulong Marcos Jr., gusto ko lang magbanggit ng ilang mga nagawa niya. Kasi sabi nga nila, wala daw nagawa ang Pangulo. Well, kung pag-usapan natin dito, napakahaba. But, iilan lang nababanggit ko. Unang-una, umupo siya sa Malacanang. 1 month, 2 months, 3 months. Ang unang nakikita ko, no? Bagamat madaming project, guys, no? Ang dapat natin sabihin. Pero mga iilan lang banggitin natin. Una-una, guys, yung pagdidistribute niya ng mga titulo ng lupa sa Luzon, Visayas at Mindanao through the Department of Agrarian Reform. So nakikita nyo naman siguro mga video na in-upload ko, no? Ay talaga naman nakakamangha. Dekada na po hinihintay ng mga magsasaka na mapasa kanila ang kanilang lupa. Ngunit nung umupo si Pangulong Marcos Jr., ito po'y nangyari. Kanila na ang lupa. Kaya umaapaw ang mga kasayahan ng ating mga magsasaka. Dekada na mula nung Cory Aquino hanggang Digong. Hindi po nangyari yan. Kay Pangulong Marcos Jr. lang nangyari. Pangalawa, sa kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 2 dekada o 3 dekada, nagkaroon po ng utang ang mga magsasaka. 600 na mga farmers plus utang nila yan guys. Umaabot ng 57 billion plus ang kanilang utang. Yan po ay burden nila. Pero dahil sa batas ng Emancipation Law na pinirmahan ni Pangulo, yan po ay nawala lahat. Ika nga, nabayaran na. Yung 57 billion plus na utang ng mga 600 na magsasaka plus guys ay wala na po yun. Binayaran na po under the Marcos administration. Nako, umaapaw ang kanilang saya mga kababayan. Dahil si Pangulong Marcos Jr. lang ang mayroong ganyan kamalasakit sa ating mga magsasaka. Actually, number 1 priority niya ang magsasaka at ang mangingisda. Pangatlo, sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan, only the Pangulong Marcos Jr. sa unang taon niya lang bago matapos ang 2023, mga kababayan, ay nakapagbayad siya ng utang na tubo yun. Correct me if I'm wrong. Umaabot po guys ng 1.4 trillion ang binayaran niya. Biro nyo yun? Sa mga Pangulo nagdaan, hindi nila nagawa yan. Si Pangulong Marcos Jr. na iniwan sa kanya na mahigit 12 trillion pesos na kanyang mamanahin sa mga past administration. Di kayo naloka. Pero kahit papano nakapagbayad siya, mga kababayan. Pang-apat, sa kasaysayan ng Pilipinas, except siya sa kanyang ama, Marcos Sr., unang tinutukan niya ang PH sa house program, yung pambansang pabahay. Example ko na lang guys, yung 30,000 unit dyan po sa Naik, Cavite. Siya mismo ang nag-inugura. Talaga namang masaya ang mga kababayan natin na talagang walang tirahan dahil binigyan sila. Biro nyo yun guys. Grabe, di ba? Saan kayo makakita yan? Yan po si Pangulong Marcos Jr.
Hindi lang po yan. Napakarami mga kababayan. Sobrang dami. Panglima, sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang 2 taon si Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas, nagawa niyang ilagay ang Pilipinas #1 fastest growth economy sa buong Asia. Ngayon ay tinitingala, ibinabalik niya ang magandang imahe ng Pilipinas. Saan kayo makakita ng ganyan, mga kababayan? Pang-anim, sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan, nagawa niya ng paraan para maibsan ang walang trabaho. Ngayon, halos kukunti na lang ang walang trabaho dahil sa pagsisikap niya yan. True sa mga nag-i-invest local and international. Nako, marami yan mga bes. Yan. Kaya ko nasabi po lahat ito dahil 2 taon na siya sa panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kung isa-isahin ko dito, napakadami guys hindi pa kasama yung mga dam na natapos niya, yung mga farm road to market. Nako, hindi pa kasama. So anyway guys, panoorin nyo ang pinaka-latest video niya. Napakaganda ito. Para ito si si Pangulong Marcos Jr. talagang may pinagmanahan, no? Manang-mana sa nanay niya and of course sa kanyang ama. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. I have 2 presidents. Wow! Great president. Yeah. Inyo naman ni Daddy lahat ito. My mother always tells the story na nung bagong upo ang aking ama bilang Pangulo, ay tinanong niya sa kanya, okay, you are now the president. Ako naman, First Lady, ano ang trabaho ko? Anong role ko? Ang sagot sa kanya ng aking father, I will take care of the body of the nation. You must take care of the soul. And that is why pinasukan niya ang mga arts, ang kultura. Yun ang naging advocacy niya. Ang pagka-Pilipino natin ay maipagmalaki uli natin. Tinayo niya yung CCP, tinayo niya yung Folk Arts Theater. Kasama pa rin dyan, siya naman ang talagang project na nagsimula sa National Kidney Center, National Children's Hospital, Heart Center. Kasi nga, yun ang pag-alaga sa napakarami. Siguro, para sa lahat, nadaanan yung nakaraang 3 taon, ramdam na ramdam yung kanyang specialty hospital. Dahil yung kanyang mga specialty hospitals, kidney center, yung heart center, yung children's hospital, lahat ng specialty hospital, ang daming binuhay yan. Nakita naman natin, napaka-effective yan. Kaya pinaparami ngayon natin. Sinusundan ko lang ang naumpisahan ng aking ina. Iyan ang maganda sa kanya eh. Lahat ng basa-pasukan niya, talagang hindi niya titigilin. She was passionate about everything. Marami siyang pet project. What she enjoyed the most was of course the arts. And she was so happy that the Filipinos' talent at these things na nakatulong siya na maipalabas at makilala ng buo. Mother ko is one of those few people hindi talaga marunong magalit. Hindi marunong makipag-away. I don't know kung paano niya ginagawa kasi siyempre tayong lahat kahit paano kung minsan na iinit ang ulo mo dahil hindi naman tama yung ginagawa. Yung mother ko hindi nagagalit at saka wala siyang aawayin. Naku, famous yan yung mga pinapatayo niya. Pupuntahan niya yung construction site. Magdadala niya, naku, magpapakain ng maraming lechon yan. Alas 10 ng umaga ito Darating siya, papakain siya ng maraming lechon. Tapos pep talk na yung mga trabahador. Sige, pagbutihan ninyo Sige, sir. Siya, tuwan-tuwa naman yung mga tao. Pero hindi nga siya nagagalit. Hindi ganun ang reaction niya. Kasi kung ganun, kung may problema, ayusin natin. Kailangan matapos ito by this time. Kailangan matapos ito by that time. Anong kailangan natin gawin para gawin yun? Sige, gagawin ko.
Ang nakita ko, hindi lang mother ko, yung magulang ko. Lahat ng kanilang ginagawa nanggaling dahil mahal na mahal nila ang Pilipino, mahal na mahal nila ang Pilipinas. Papakamatay sila para sa Pilipino, papakamatay sila para sa Pilipinas. Mula nga na umupo ako, nakikita ko, tama naman, ang galing-galing ng Pinoy. Bait-bait ng Pinoy, husay-husay ng Pinoy. Dapat talagang mahalin, dapat talagang tulungan. Yung makatao, nakita ko sa mother ko, kahit sinong kausap niya, kahit yung mangingisda, kahit yung Queen of England, kahit yung mayaman, kahit yung kapitbahay niya nung nasa Tolosa pa siya, yung mga classmate niya nung nasa eskwelahan siya, kahit sino ang kaharap niya, may koneksyon kagad. Ang nanay ko talaga, dapat maintindihan ninyo, probinsyana talaga yan eh. Si Silly Promdi, I'm proud of it. And that's yan ang charm niya. Hindi nawala sa kanya yung pagkasimple niya na tao. Kaya kahit sinong kausap niya, nagiging kaibigan niya kagad. I've seen it, kadil niya yung mga mayayabang na politiko. May kadil siya na isang lasing. May kadil siya na bastos. May kadil siya hari ng kung saan. May kadil siya na bilyonaryo. Kasi pare-paro, trato niya. At saka nagiging kaibigan, nakukuha niya kaagad yung puso. Hindi ko pa rin na-master yun. Siya pa rin na-master. Every day. Parang, siyempre, alam ko na eh. Alam ko na yung pinagdaanan nila. Alam ko na yung gaano kahirap yung nagawa nila. Sinasabi ko, napakagaling. Mother ko masyado. I always thought that she was a very determined, very driven person. I just didn't realize until I took office how determined and how driven you have to be to have achieved as much as she has.